Ang
Isinigaw namin kung gaano ka kadakila, kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano ka buhay sa aming mga buhay. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hindi lang kakaroon, kung gaano tunay na Diyos, na Diyos na meron dyan. Maraming salamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig na patuloy, Ama, na nararanasan ka ng bawat isa. At Lord, tanggapin mo ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat at aming sa iyo, Panginoon. At ang lahat ay sumigaw na, Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Okay, praise God. Ayan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Na-bless po ba tayo ngayong umaga? Tingnan mo nga yung katabi mo, lingunin mo sandali. Sabihin mo, naranasan mo ba ang presensya ng Diyos? Nakakamiss po na maranasan muli. Kanina, habang tayo ay nag-actual worship, napakaraming bagay na pumapasok sa isip natin na talagang dumating yung time na sabi nga po natin sa huling araw talagang hindi na natin mararanasan yung physical worship. Hindi na rin natin maaaring buksan yung ating mga Biblia. Nakasulat na po yan. Talagang purihin ang Panginoon dahil sa kabila ng nangyari sa atin, ano po, ay minarapat pa rin ng Diyos na magkaroon tayo ng pagsasama-sama upang luwalhatiin at dakilain ng Diyos at maranasan natin muli ang kanyang presensya. Palakpakan niya natin sa Lord. Hallelujah. Habang tayo po kanina yung nagpupuri, may mga nire-remind ang Panginoon. Salamat sa Lord dahil nagkita-kita tayo muli. Sa loob ng ilang buwan? Ilang buwan po? Tatlong kalahati. Sabi na, tatlong kalahating buwan. Hindi nyo ba na-miss yung bawat isa? Dati kasi, ting magkikita tayo, mayroong yakapan, mayroong kamustahan, diba? Hindi nawawala yan. Pero ngayon, sa new normal, dating Pilipino, no? Kailangan ay nakabas, kailangan ay ito na po yung makabagong paraan ng ating komunikasyon, pagbati. Talagang napakaraming pagbabagong pwedeng mangyari, lalo na sa mga susunod pang mga araw. Pero sabi ko nga, ano mang gawing hadlang, no, at tricks ng kaaway, hindi papayag ang Diyos na hindi tayo magtagumpay. Amen. So, palakpakan nga natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. At ngayon umaga po, pag-uusapan po natin, sabi ko nga, yung katapatan. No, yung katapatan o mga pangako na may katapatan mula sa Diyos. Yan. Ito po yung ating tema ngayon. Kasi po, nung mga nakaraang buwan, hindi po tayo nagkaroon ng anniversary. Kung matatandaan nyo po,
talagang doon pa lang huminto na. No? Yung isang malaking anniversary ng Jesus God's Word to All People Church, hindi po nangyari yun. Bakit? Kasi sa haba ng preparation ko na ginawa po namin para talagang ibigay yung best. Pero dumating nga po itong pagkakataon ng pandemyang ito, kaya hindi na po natin na-celebrate yung ating anniversary ng pangkabuuan. Pero purihin ng Panginoon dahil ngayon po, umaga, ay ipinapakita ng Diyos na talagang tapat siya sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Okay. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Deuteronomy 7, verse 9. Yan. Deuteronomy 7, verse 9. Okay. Diyan na po tayo. Sasabay-sabay po tayong magbasa. Sabi po dyan, know therefore that the Lord your God is, pakiulit, that the Lord your God is God. He is, ano po? The faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generation. Pero meron pong pasabali, of those who love Him and keep His commandments. Napaka-linaw ng sinasabi po ng salita ng Diyos. Sabi po dyan, alalahanin ninyo ang Diyos o si Yahweh na hindi marunong sumira sa kanyang mga pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa kanya at ipinadadama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi. Faithful po ba? Tapat po ba ang Diyos? Pag ang Diyos nangako, tapat. Sabi ko nga, 100% totoo. Walang paltos. Pero yung tao, pag nangako, minsan oo, minsan hindi. Amen ba? Hindi mo pwedeng panghawakan ang pangako ng tao, pero ang Diyos, pwede mo siyang panghawakan sapagkat laging may katiyakan at may kasiguraduhan ang mga pangako niya. Amen po ba? Sabi ko, 1,000 of promises of God, isinulat yan sa Biblia. At wala pong nag-fail kahit isa. Ganyan kabuti at katapat ang Diyos po natin. Ganyan ipinapakilala ng Diyos yung kanyang katapatan sa atin. But meron pong paalala, meron po siyang pasubali. Sabi niya, yung mga pangakong ito ay para lamang doon saan? Sa nagmamahal, at ano po ang sabi doon? Umiibig sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, mahal mo nga ba si Lord? Sige. Sabi lang, all promises for those who love Him and obey His command. Kaya nga sabi ko, kung sa pagsamba, pipigilan ang ating mga buhay ang magiging taya para pigilin ang pagsamba. Siguro, yun yung panahon para ipakita mo na mahal mo ang Panginoon. Amen ba? Pagamat may mga guidelines, may mga protocol na ginamit po sa ating gobyerno, pero kung ang magiging daan ay harangin ang pagsamba, siguro po hindi po yan magiging dahilan para kahit itaya mo ang iyong buhay. Amen po ba? Natutuwa nga ako doon sa isang kapatid. Nung isang inamusta ko siya, sabi ko, kapatid, kamusta na? Sabi niya, alam mo pastor, kung talagang meron tayong pananampalataya, sabi niya, siguro, hindi tayo matatakot at wala tayong maaaring pagkatakot. Natuwa ako sa kanya kasi bago lang siya. Pero yung sagot niya, purihin ang Panginoon. Talagang parang bumalik sa akin. Sabi niya, kung mayroon lang tayong pananampalataya, sabi niya, hindi tayo maaaring matakot. Palakpakan nga natin. Yung kapangkuran. Salamat. Dahil, sabi ko nga, yung minsan, yung talagang yung tapang, pero pagka ang nakataya na doon na yung ating relasyon sa Panginoon, hindi pwedeng maging hadlang kahit ibigay natin yung ating mga buhay. Amen po ba yan? So sabi lang, yung pangako ng Diyos,
na ibinibigay para sa mga nagmamahal at sumusunod lamang sa Kanya. Sabi ko ay yung thousand na mga pangako ng Diyos, ibinibigay yun sa mga tao umiibig at nagmamahal, sumusunod sa Kanyang mga utos. Amen po ba? Kaya kung minsan nagtataka tayo, bakit ako? Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi ko maranasan yung mga pangako ito? Baka mayroong kulang. Amen po ba yan? So nakita ko mayroon pong dalawang mahalagang bagay. There are two important things to demonstrate. Ito pong God's faithfulness na ito. Mayroon dalawang mahalagang bagay na ipinakita ng Diyos kung gaano siya katapat sa kanya pong pangako. Una, ito ay ipinakita niya sa kanyang pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Yung pinatapo natin kanina, yung first worship, buhay na inialay niya para sa atin upang tayo'y maging anak. Amen po ba? Natandaan niyo ba yung first worship natin kanina? Sabi niya, buhay na inialay ni Jesus upang ipadama at maramdaman natin yung kanyang pag-ibig. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Sabi doon, hindi tayo karapat-dapat. Pero pinakita niya yung pagmamahal na ito na ialay niya yung kanyang buhay para sa atin. Amen po ba? Ganun tayo mamahal. Ganun niya ipinakita itong pag-ibig na ito, itong katapatan ito na ibinigay niya yung kanyang buhay at inialay niya sa bawat isa. Sabi po doon sa Matthew 20 verse 28, sabi po dyan, to give His life. Sabi po 28, sabi niya, just as the Son of Man did not come, to be served, but to serve. And to give His life, sabi po dyan, as a ransom of many. Ganito niya ginawa. Ang sabi doon, ibinigay, inialay niya yung kanyang buhay bilang pantubos, bilang pambayad sa ating mga kasalanan. Hello. Sabi ng Hebrews 9 verse 12, by His own blood, having obtained eternal redemption. Kung titingnan po natin, ito yung ibinayad niya, dugo. Yung kanyang sariling dugo na pagpapakita ng pag-ibig niya sa atin at naging dahilan kung paano niya ipinakita yung tunay na katapatan. Amen po ba? Hello? Pag-ibig ni Kristo na nagbigay kalayaan sa atin. Kanina sabi natin kalayaan. Sabihin mo nga, sabi mo kalayaan. Amen po ba? Kaya kung naniniwala tayo sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus, dapat na-experience, nararanasan na po natin ngayon yung kalayaan. Anong kalayaan? Kalayaan sa sakit, kalayaan sa kamatayan, kalayaan sa sumpa. Dapat na-experience po natin yan. Amen po ba? Kasi si Kristo, sabi po dyan sa Galatians 5 verse 1, sabi niya, pinalaya. Sabi doon, ang pag-ibig ni Kristo ay nagbigay kalayaan sa atin. At yung kalayaan natin ay natanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Kalayaan saan? Sa sakit at karamdaman. Kalayaan sa kahirapan. Kalayaan sa lumang buhay at sa luma nating pagkatao. Amen po ba? Hello? Kaya nga ngayon kung tayo ay naniniwala, dapat ini-enjoy natin yung kalayaan. Amen po ba? Doon pa lang sa opening prayer, naramdaman ko agad yung presence ng Panginoon. Ang tindi. Amen ba? Napakasarap talaga maranasan ang presensya ng Panginoon every time na tayo ay sumasamba, every time na lumalapit tayo sa presence ng Lord, ma-experience mo. No, kanina, doon sa loob ng 3 buwan, hindi ako umiiyak sa prayer. Pero kanina, nung habang nagpupuri, habang sumasamba, hindi ko mapigil yung laglag ng aking mga luha. Grabe. Amen po ba yun? Bakit? Kasi sabi ko, yung 3 buwan at kalahating nakulong tayo, nawala tayong physical worship o yung tinatawag na actual worship. Ang hirap ibalik ng presence ng Panginoon kapag nanonood ka lang sa screen, kapag nanonood lang tayo sa TV, sa ating mga cellphone, ang hirap. Pero kanina, ramdam agad yung presence ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan mo nga ang Panginoon. Hallelujah! By His love, naranasan po natin na maging malaya. Hallelujah!
We have a new way of living through the love of Christ. Nagkaroon tayo ng bagong buhay, nakalaya tayo sa lumang buhay natin. At dito niya ipinapakita yung kanyang, o ipinasalarawan yung kanyang tunay na katapatan sa atin. Hallelujah. Pangalawa, dalawang bagay lang po ito. Pangalawa, paano ipinakikita ng Diyos yung kanyang faithfulness? Una, by His love. Pangalawa, by His promises. Sabi ko nga kanina, dapat na i-experience mo itong pangako ito. Sabi po doon sa 2 Peter 1 verse 4, ganito po ang sabi. 2 Peter 1 verse 4. Sabi yan, through this, He has given us. Ano po ang sabi? He's very great. Tingnan niyo po, great. Pakisabi, great. Great and, ano po? Precious, ano? Promises. Kung titignan mo ang sabi po dun sa Tagalog, sabi niya, mga dakilang pangakong sabi po niya, verse 4, sabi doon, sabi sa ibang salin po kasi, given unto us exceeding great and precious promises. Mga dakilang pangakong may katiyang ibinibigay ng Diyos sa mga sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Mga dakilang bagay, mga dakilang pangako ng Diyos. Sino gusto maka-experience ng mga pangako ng Panginoon? Ngayon mga pasahan. Hallelujah. Tingnan po natin. Sabi nito, ito ay basihan ng pagsasalarawan ng kanyang katapatan. Meron pong ilan dito na kailangan common needs natin. Pero ito, tiyak na pangako ng Panginoon sa atin. There are some faithful promise comes from the Lord. Okay, number 1. Number 1, kapayapaan. Sino na kailangan sa inyo ng kapayapaan dito? Taas kamay. Kapayapaan. Ha? Tiyak ba? Sabi po doon sa John 14, verse 27, sinabi ni Jesus, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Sabi daw, peace I live with you. My peace I give you. Tiyak po ba? Sino nagsasalita dito? Ang ating Panginoong Yesus. Sabi niya, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoon na yung kapayapaan niya iniiwan sa atin? Bakit? Why peace? Dahil alam ni Lord na ito ang solusyon sa iyong napakaraming kabalisahan at alalahanin sa buhay. Dahil alam ni Lord na mas marami pang dadating sa buhay natin ng mga kaguluhan. Mas marami pang kabalisahan ang darating sa buhay po natin. Maraming problema. Amen po ba? Mayroon bang problema dito? Taas kamay? Hello? May mga pagsubok. Amen po ba? May dumating bang pagsubok sa buhay natin? Sabi ko nga, there's a lot of problems, trials, and difficulties. But remember, sabi ng Panginoon doon sa Colossians 3:15, sabi niya, let the peace of Christ rule in your heart. Kahit mayroong mga problema, may mga difficulties tayong pinagdadaanan, may mga pain. Pero ang sabi doon sa Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in our heart. Dapat maghari yung kapayapaan ni Kristo sa ating mga puso. Bakit? Pangako ng Diyos yan. Ang essence ng peace po, kapatid, ay makalaya ka sa anumang bagay na nagpapabigat sa iyong buhay. Tanggalin. Sabihin mo nga sa katabi mo, tanggalin. Hallelujah. Kaya ang hirap maranasan yung peace kasi inaalagaan natin yan. Tanggalin. Dapat makalaya tayo sa anumang kabigatan at alalahanin o pagkatakot natin. Hello? Ano po ang sinasabi ko ngayon umaga? Sa buhay natin, panghawakan natin yung sinasabi ng Panginoon. Sa panahon ng problema, sa panahon ng mga pagsubok, no? Alalahanin yung kabigatan sa buhay. Alalahanin mo ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Amen po ba? Kung titingnan po natin, alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. At pinapalitan niya lahat ng kabigatan mo, lahat ng mga kalungkutan mo, ng kapayapaan ibibigay niya. Amen?
Sige, palakpakan uli natin ang Panginoon. Give the best of authority to God. Yung pinakamalakas sa palakpakan sa Panginoon. Yes. Second, pangalawa, ano po ang pangalawang faithful promise niya? Kapahingahan. Sabihin mo nga, rest. Pakilakas. Pakilakas ulit. Yan. Sino nangangailangan ng kapahingahan dito ngayon? Sino napagod? Di ba? Meron dito sa atin, sa loob ng quarantine, pero nagpapatuloy mag-work. Amen po ba? Sino pa nag-work dito doon sa loob ng quarantine, sa loob ng panahon? Yan. Di ba parang wala na bago? Yung cycle ng buhay mo, tuloy-tuloy pa rin. Parang gusto mo nang magpahinga. Di ba? Kapahinga. Sabi ni Jesus, sa Matthew 11 verse 28, sabi niya, ano sabi ng Panginoon Jesus? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you paanyaya po yan. Kung titignan niyo, special invitation niya ng ating Diyos. Bakit? Kasi alam niya na marami sa atin ang napapagod. Tingnan mo yung katabi mo kung napapagod yan. Sa mata lang, malalaman mo na. Pag hindi makangiti yan, talagang sobrang pagod. Noong nag-evaluate kami, nagkaroon kami ng evaluation, sabi niya, kung kailan po, Pastor, dumating yung quarantine, nasa loob ng bahay, parang mas lalo kaming napagod. Totoo po ba yan? Noong nag-evaluation, mas maraming mga kabataan yung hindi nakapagbasa ng Biblia. Amen. Hindi lang po kasi physical ang napapagod, even spiritual natin. Amen po ba yan? Hindi na po kami nakapagbasa, hindi na po, nabawasan yung time ng prayer. Doon sa evaluation lang nyo, nakakalungkot. Doon sa panahon na kailangan mong mas lumapit sa Panginoon, doon sa panahon na kailangan mong mas kaigtingin ang iyong relasyon sa Diyos, yun yung panahon na dapat may mas nagawa tayo sa buhay spiritual natin. Pero doon sa evaluation, kahit sa mga pastor, pagka kami nag-meeting, sabi nila, bakit nung time na nagkaroon ng quarantine, mas lalo nawala ang panahon para sa relasyon namin sa Diyos. Totoo ba? Hindi. Totoo ba? Hindi. Lalo yung mga kabataan. Makita mo yung kabataan sa umaga, cellphone. Sa gabi, cellphone. Amen ba yun? Gumising na alas 11 ng tanghali, paggising, cellphone pa rin. Amen ba? Kagaya kahapon, nag-meeting po kami doon sa barangay. Meeting kami ni Kapitan, lahat po ng mga religious leader. Sabi ko, bakit ba less than 20 ang binabawal? Sabi niya, hindi naman na dito sa barangay, hindi ko yan binabawal. Depende yan sa inyo. Kaya lang, dapat alam ninyo kung ano ang responsibility niyo sa mga kabataan yan. Kasi ang mga kabataan daw natin, yung daw age 20 o 20 pababa, yan daw yung mas madalas sa lansangan at hindi kayang pigilan ng magulang. Kung natatakot ka, makihalubilo sa mga tao, pero dun sa age na yon, mas matakot daw po tayo. Yun ang sabi ni Kapitan kahapon. Kaya mas binawalan nila kasi yung mga bata na yan daw yung madalas nasa lansangan, nasa pasyalan. Kaya sabi niya, yun ang mga mas nakatatakot. Pero sa atin, sabi niya, kung meron kang guitarist, kung meron kang mga kabataan na ginagamit sa loob ng church, bakit natin babawalin? Kung meron mga senior na kailangang pumunta sa loob ng church at merong obligasyon at merong ministry, bakit natin babawalin? So yun po yung usapan kahapon. Hello. Palakpakan natin sila. Hallelujah. Merong ilang senior, merong ilang kabataan less than 21, pero yan po ay inallowed o pinabinigyan ng pahintulot ng ating kapitan. Amen. So, hindi po tayo lumalabag sa protocol. Hindi tayo basta gumagawa ng isang bagay na hindi naaayon sa batas at sa kalusugan ng bawat isa upang mapangalagaan po natin. Yan. So, ano po ang sabi doon? Kapahingahan.
Bakit ko sinasabi? Kasi sa panahon ito, ang dami talagang nag-collapse, ang daming kailangan ayusin. Buhay spiritual, ang dami, trabaho, amen po ba? Ang hirap na pinagdaanan sa loob ng mga buwang ito. Bagsak ang ekonomiya. Bagamat gabi-gabi nagpe-pray ang mga pastor, nagpe-pray ang mga leader, ibangon ang ekonomiya ng bansa, ano po, pagalingin ang mga may karamdaman, patuloy na dumadami. Amen po ba? Pero alam nyo, sabi ko nga, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Doon sinasabi ni engineer, sabi niya, nung una, nagpe-pray po kami every evening po kasi, meron kaming pastor's prayer by Zoom. Nagpe-pray po kami. Doon sabi ni engineer, sabi niya, mas marami ang namamatay kaysa sa gumagaling. Kung matatandaan niyo yung first month, mas marami ang namamatay kaysa gumagaling. Pero dahil sa mga panalangin, ano po ang nangyari? Mas marami ang gumaling kaysa sa namamatay. Bagamat walang mga gamot. Ano po ang dahilan? Because of prayer. Palakpakan mo ang sa Panginoon. Hallelujah! Yes! Kailangan po natin, no? Kapahingahan. Bakit kapahingahan? Alam mo, Lord, maraming nanghihinang sa atin ngayon. Sa totoo lang, no, sa panahon ito, pag nagkaroon, nangamusta ka ng mga kapatiran, sabi niya, Pastor, nanghihina kami. No, ang dami namin mga kapaguran sa buhay, ang dami namin mga pasanin, ang dami mga dalahin. May iba, bumagsak ang negosyo, bumagsak ang hanap buhay, nawalan ng trabaho. Talagang sobrang kapaguran. Hindi lamang ng physical. Amen po ba? Nakukuha niyo po ba ako? Amen po ba? No? Ano po ang point dito? Tatlong bagay na nagdudulong ng kabigatan o stress ng buhay natin. Pag dumadating po yung tinatawag, number one, pag dumadating po yung tinatawag na emotional burden. O mental burden. Sabihin mo, mental. Ano po yung mental burden? Ito po yung sobrang pag-iisip sa mga takot o sa alalahanin na wala naman tayong magagawa at solusyon. Totoo po ba yan? Ang dami pong nade-depress. Kung titingnan nyo, pag titingnan nyo ang YouTube, hindi lang mga Christian, mga pastors, mga leader, ano ba nangyayari? Nagpapakamatay. Hello? Bakit? Kasi, ano po, dulot yan ng ng kaisipan, pag-iisip sa mga bagay, sa mga alalahanin, na wala namang solusyon. Kagaya ngayon, lagi sinasabi, walang gamot, walang injection, walang bakuna. Hello? Ano magagawa natin? Ang pwede natin gawin, ang pwede natin gawin, ibigay natin sa Diyos. Yung mga bagay na hindi natin kaya, ibigay mo sa Diyos. Amen po ba? Huwag mong isipin yung mga bagay na wala kang magagawa, kapatid. O wala tayong solusyon. Yung kaya mo lang isipin, o kaya mo lang gawin, yun lang po yung gawin natin. Pangalawa, yung emotional burden. Ano po yung emotional? Hanggang ngayon, maraming tao, gapos ng hinanakit, sama ng loob, galit, unforgiveness. Yan po yung cause ng pain, ng heart failure natin. Kung hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapatawad, kung hanggang ngayon, meron ka pang sama ng loob, meron kang dala-dala, yan yung malaking problema. Kaya tayo napapagod. Pagod na ang puso. Hello? Mga dalahin ang puso natin na nagpapabigat sa ating pakiramdam. Amen po ba yun? Di ba may kasabihan tayo? Saktan mo na ng physical pero huwag mong saktan ng... Huwag mong saktan yung kanyang emosyon. Huwag mong saktan yung kanyang puso. Totoo ba yun? Mas madali daw gumaling yung physical kesa dun sa damdamin. Tama po ba yun? Totoo ba yun? Kasi kung minsan, ang tagal-tagal na hindi pa natin mapatawad. Amen po ba yun? Dala-dala mo yan eh. At yun yung bagay na nagpapalungkot at nagpapabigat sa buhay natin. Hello? Kaya kahit matulog ka, hindi ka makatulog. Na-experience ko minsan yun. Pag meron kang nakasamaan ng loob, may mga taong hindi naging maganda ang pakikitungo sa'yo, kahit gabi iniisip mo, hindi ka makatulog. Ganun kayo? Lalo kung boyfriend mo o girlfriend mo. Amen ba? Pag nagkatampuhan kayo, totoo ba yun?
ang sa hirap. Amen ba? Kaya yun po yung, yung emotional burden, yung po mga pasanin ng ating damdamin o puso na talaga nagpapabigat sa atin. At kailangan natin ng kapahingahan. Pangatlo, physical. Ito na physical. Una, mental, emotional, and then physical. Ano yung physical? Yung pagod ka na dun sa cycle of work mo. Sino yung gano'n? Yung parang, pwede ba mag-day off naman ako? Sino yun? Na-experience ba yun? Yung pagod ka na sa routine ng buhay mo, araw-araw nagsasain ka, araw-araw nagkagaya ka ng pagkain, araw-araw gumagawa ka sa bahay. Sino nakaka-experience nun? Pwede ba magpahinga naman ako? Sino po yung minsan nagkagaya? Di ba? Amen ba? Parang ang hirap. Yung cycle of work mo, pabalik-balik na lang. Pagod ka na sa kainom ng gamot. Hello? May mga tao pagod na sa kainom ng gamot. Minsan tinanong namin, bakit? Alam niyo yung mga gamot ni Ina, kaya pala, hindi na niya iniinom. Inilalagay na lang niya sa ilalim ng kama. At nung mamatay, nakita na lahat ng gamot natin sa ilalim ng kama. Ano ibig sabihin? Pagod na. Eh, po ba yan? Minsan may mga ganun may mga ganung kaso. Pagod ka na sa kainom ng gamot. Pagod ka na sa pagdadala ng karamdaman. Pero ngayong umaga, sabi mo sa katabi mo, pagkagalingin ka ng Diyos. Hallelujah! yung mga estudyante, parang yung cycle ng kanila pagod na sa kaaral. Minsan pag nag-evaluate kami, ano kamusta na? Pag nag-aaral, puro, alam niyo ba sa pelite, yung terror ng aming yung, ang dami nilang reklamo sa school, alam niyo gusto, ganito. Talaga yung mga estudyante, minsan talaga pag tinanong mo, talaga puro sa eskwelahan ang sinasabi. Pero ngayon, sa loob ng tatlong buwan at 2 linggo, yung mga estudyante natin, ano nangyari? Nasa loob na lang ng bahay. Amen ba? Ang pagod niya, alam mo sino napapagod niya? Yung mga teacher. Pinakita dun sa TV, yung mga teacher, nagbibigay sila ng, ano tawag doon? Teacher? Mga module, dinadala nila sa mga estudyante nila. Yung iba, mayroong tinatawag na motorcycle team. Yung mga babae hindi marunong magmotor, nagmumotor. Bakit? Kasi isa-isang pinupuntahan yung kanilang mga estudyante. Amen ba? Ano po ang point? Nakakapagod. Mga bagay na kinapapaguran ng ating mga physical na katawan. At nakikita ng Lord yung mga bagay na yan. At ang sagot dyan, ano ang sabi ng Panginoon? Ano sabi sa Matthew 11:28? Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong napapagahal at nabibigat ang lupa sa inyong mga pasanin. At kayo ay aking, ano sabi ba? Pakilangas. Pagpapahingahin. Palakpakan mo si Lord. Hallelujah. This morning, may special invitation ng Lord. Ang sabi niya, ala kang gagawin, lalapit ka lang sa Kanya, ibibigay mo yung pasanin mo upang maranasan mo yung kanyang kapahingahan. Kapatid, huwag mong pilitin o huwag natin pilitin pasanin yung mga bagay na hindi natin kaya. Ibigay natin sa Diyos. Gawin natin yung pinakamainam. Sabi ko nga, gawin mo lang yung best mo at yung hindi mo kaya ipasa mo sa Panginoon. Amen ba? Paubayan natin sa Diyos yung hindi natin kaya. Kapahingahan ang isa sa pinakamahalagang pangako na binibigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Okay, isang palakpak pa sa ating Diyos. Number 3. Ano po ako? Kasi baka humaba tayo. Number 3. Number 3. Ano po ang pangatlo? Yan. Opportunity. Sabihin mo nga, opportunity. Bakit opportunity? Bakit bilin ang Diyos na nangako ng mga pagkakataon? Sabi dun sa Ephesians 5, verse 16, sabi diyan, making the most of every opportunity. Sabi diyan, making the most of every opportunity because the days are evil. Pasama ang mundo. Amen ba? Kaya kung may magsasabi, gaganda ang mundo natin, no, hindi na. Kung may magsasabi, papunta tayo sa pagganda, no. Kasi ang sabi ng Bible, sabi daw, because the days are evil.
pasama na ng pasama ang mundo natin. Pasira na ng pasira ang mundo natin. Pero ang sabi ng Lord, bibigyan niya tayo ng opportunity, pagkakataon. Sabihin mo nga, pagkakataon. Pagkakataon. Kita ko po doon sa parable of the fig tree. Sa parable of the fig tree, sabi nung may-ari ng lupa, putulin mo na yan. Dahil hindi namumunga. Ano? Pero nakiusap yung tenant. Sino yung tenant doon? Yung ating Panginoong Jesus. Siya yung mediator. Sabi ng tenant, sabi niya, huwag po muna natin putulin. Pwede po ba bigyan natin muna ng isang pagkakataon. Bigyan po muna natin ng isang pagkakataon. Gagambulin, didiligan, papatabaan, at kapag hindi siya namuha, putulin na natin. Ang Diyos, nangangako na binibigyan tayo ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo nga, pagkakataon. Hallelujah. Itong pagkakataon ito, mga kapatid, kaya kailangan gamitin na natin. Sabi nung isang kapatiran, doon sa text niya, sabi niya, Pastora, meron siyang text na sabi niya, dapat mas gamitin natin ang buhay natin ngayon. Sabi ko, namamaalam na ba siya? Sabi niya, pwede ba, Pastora, nabasa ko yung text. Sabi niya, ba't ganito ang text ito? Parang namamaalam. Hallelujah. Mas kailangan natin gamitin ang buhay. Bakit? Kasi pagkakataon. Ewan ko ba yan? Bigyan natin ng pagkakataon na itong ginagawa ng Diyos ay magamit ang buhay natin para maibahagi ang kaligtasan sa ibang mga tao. Amen po ba yan? Pagkakataon. Sabihin mo nga ulit, pagkakataon. Mga kapatid, hindi tayo pare-pareho ng haba ng buhay. Tama? Pero binibigyan tayo ng Diyos ng pare-parehong pagkakataon upang yung mga buhay natin ito ay magbigay kaluguran at kaluwalhatian sa Kanya. Hallelujah. Kailangan maipakita natin na habang may pagkakataon pa, makapamunga tayo. Magamit natin yung mga talento na ipinahiram ng Diyos sa atin. Hindi mo ibabaon, hindi mo itatago. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo na. Sige nga po. Use your opportunity to please God. Ano mang bagay na mayroon tayo, na ipinahiram ng Diyos sa atin, tandaan po natin, kailangan ito na yung pagkakataon para mas magamit po natin. Amen. Hallelujah! Magamit ang bawat buhay natin para mabigyang parangal at kaluguran ng Diyos. Pagkakataon, binibigyan tayo ng Diyos upang magbago. Pagkakataon, upang gumawa ng mabuti. Pagkakataon, upang samantalahin natin ang mga bagay na nangyayari sa atin, upang ipakita natin ang magandang patutuo na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Palakpakan na natin uli ang Panginoon. Tulisa natin. Okay, number 4. Number 4. Ano pa ang pangako nito? Ano pa ang tapat na pangako na binibigay ng Lord? Binibigyan niya tayo ng habag o biyaya. Number 4, mercy or grace. Tiyak ang habag o biyaya ng Diyos sa atin. Sabi po ng Hebrews 14 verse 16, kaya huwag tayong magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakampi natin ng habag at kalinga sa panahong kailangan natin. Sinasabi po na ang habag at biyaya ng Diyos ay nakalaan sa mga taong lumalapit sa Kanya. Hello. Ito yung faithful promise. We may receive mercy and find grace to help us in our time of needs. Pagkatapos bigyan tayo ng pagkakataon, mercy. Pagkatapos nito, grace. Amen ba? Lahat po tayo kapos. Totoo po ba yan? Lahat tayo kapos sa kabanalan. Lahat tayo kapos. Saan? Sa katwiran. Lahat tayo kapos. Pagdating sa spiritual na bagay. Hello. Lahat tayo po kapos. Sabihin mo nga kapos.
Subalit, ang biyaya ng Diyos ang nagpupuno sa atin. Hallelujah. Biyaya. Sabi po dun sa 2 Corinthians 12 verse 9, ano ang sabi dyan? My grace is sufficient for you. Ang biyaya doon ng ating Diyos ay sapat sa pangangailangan natin. Ang purpose ng grace, punan lahat ng kulang mo. Totoo po ba yan? Totoo po ba yan? Ang purpose ng grace, tugunan lahat ng kulang mo. Kulang ka sa kabanalan, grace. Kulang ka sa kahinahunan, grace. Kulang ka sa pagsunod, grace. Lahat ng kulang natin. Lahat ng kakulangan, pinupunan ng biyaya ng Panginoon. But remember, grace is not permission para magpatuloy tayo sa kasalanan. Amen ba? Hindi po pahintulot o hindi permiso ang biyaya para ipagpatuloy natin ang paggawa ng kasalanan. Sabi doon, 1 John 5:18, born of God does not continue to sin. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi na tayo ipapatuloy sa kasalanan. Amen. Bagamat nabubuhay tayo sa abang at biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Sa papakalunin natin ng Diyos. Bilisan natin. Okay. Number 5. Another faithful promise of God. Number 5, instruction. Napakahalaga ito sa buhay natin. Sabihin mo, instruction. Kung gusto natin magtagumpay sa bawat araw ng buhay natin, kailangan tingnan natin ano ba ang instruction? Ano ba ang panuntunan? Hello? Ano ba ang tagubilin? Ano ba ang gabay ng Diyos na binibigay sa atin? Napakahalaga po nito. Sabi ng Proverbs 8 verse 10, ang payo mo'y pahalagahan mo ng higit kaysa pila. Sabi doon sa English, choose my instruction instead of silver. Bakit mas mahalaga? Kasi ito yung pinakamahinang na bagay na pwedeng magdala sa atin sa tagumpay. Amen ba yun? Ang susi ng tiyak na tagumpay sa buhay natin, nasa pagsunod natin sa instruction ng Diyos. Every morning, may binibigay na instruction ng Panginoon. Amen ba? Amen po ba yun? If you want to success, you must follow the instruction of God. Gusto natin magtagumpay? Sundin natin ang instruction. Bakit? Kasi napakarami pong instruction. Example, gusto mo umani ng marami, ano ang instruction ni Lord? Ano ang instruction ng Lord sa Bible? Magtanim ka ng marami. Ang sabi doon, kung gusto mong umani, magtanim ka ng marami. Halimbawa, gusto mo ng mapayapang buhay, ano ang instruction ng Diyos? Iwasan ang masama, gumawa ng mabuti. Amen ba? O instruction na binibigay ng Diyos. Ano ba? Gusto mo ng mahabang buhay. Gusto mo ng masaya at mahabang buhay. Ano ang instruction ng Diyos? Sige, kabataan. Ephesians 6 verse 2 and 3. Ano po ang sabi doon? Ano ang solusyon para maranasan ang mahaba at masayang buhay? Ano ang instruction? Sa Ephesians 2. Ephesians 6, 2 to 3. Ano ang sabi doon? Sundin at igalang mo ang iyong mga magulang. Bakit? Sabi doon, ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay. So, instruction yun. Amen po ba? Kaya kung hindi ka makatanggap ng mahabang buhay o hindi ka maranasan ang masaganang buhay, tingnan mo lang yung instruction ng Panginoon. Mararanasan po natin. Amen ba yun? Hallelujah! Lahat ng instruction ay binibigay ng Diyos sa atin, may kalakip na pangako ng pagtatagumpay. Purihin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, sunod lang tayo. Hallelujah! Pagpakalunin natin si Lord. Number 6, strength, kalakasan, tibay, tatag. Hallelujah. Walang pagsubok na di tinana, sabi po ng Bible. Sa 1 Corinthians 10:13, ang lahat ng tao, ngunit tapat ang Diyos at di niya ipahihintulot na subukin tayo na higit sa ating makakaya. Sabi doon, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng ano? Bibigyan niya tayo ng ano? Pangako yun. Sabi niya, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan natin ito. Hallelujah. 100% guarantee na sinasabi ng Diyos, kapag ka ikaw ay nanghihina, kapag ka ikaw ay walang tapang, bibigyan ka niya ng lakas pagdating ng mga problema sa buhay. We have divine strength in the midst of trials.
problems and difficulties. Kaya nga sabi doon, magiging para kang agila. Magpapanibagong lakas. Pag mayroong storm, pag mayroong bagyo, pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng matitinding mga pagsubok ng buhay, bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong lakas. Magpapanibagong sigla. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi doon sa Isaiah 43 verse 2, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin at maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Panghawakan lang natin ang panampalatayanan ng pangako ito. Hallelujah. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Number 7, last na po ito. Sabi doon, enjoyment of life. Ano po ito? Sabi doon sa John 10:10, B. Ano po ang sabi doon? Naparito si Jesus upang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Sino gusto maranasan yung abundant life? Pangako ba yan ng Diyos? Sabi niya, naparito. Ang unang purpose ng Diyos, hindi lang iligtas, hindi lang hanguin tayo sa kasalanan, hindi lang bayaran ang kasalanan natin, kundi ang sabi niya, maranasan mo ang isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kapatid, pangako yan. Ang sikreto kung paano natin mararanasan, sabi ko nga, kailangan mo lang i-balance o i-balance ang ating mga buhay. Not only material things, hindi lamang material na bagay ang kailangan natin, kundi dapat ma-experience natin na maging masagana tayo saan? Sa buhay spiritual natin. Spiritual and material prosperity. Yan po yung sabi sa 3 John 3:2. Masaganang buhay, spiritual, at hindi lamang sa material. Amen ba yun? Gusto po ba natin ang kasiyasiyang buhay? Hello? Sino gusto ng kasiyasiyang buhay? Taas kamay. Baliktarin po natin. Anong gagawin natin? Ang sabi kasi ng Bible, blessed are those who walk in the light of His presence. Bakit? Kasi ang ginusto ng Panginoon, iuna mo siya sa buhay. Baliktarin natin. Kung ikaw ang una, unahin mo ang Diyos. Bakit? Yun po yung sikreto. Para ma-enjoy mo ang buhay. Para magkaroon ng kasiyasiyang buhay. Amen ba? Sabi ko sa awitin, si Jesus ang lahat sa buhay kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay kung kaya may ngiti. Amen ba? Meron saya, may ngiti, na-enjoy mo yung buhay dahil inuuna mo ang Diyos. Amen po ba? Tandaan po natin, the true happiness comes from the presence of God. Kung araw-araw sa buhay natin lumalakad tayo sa presensya ng Diyos, wala nang problema para maranasan natin yung inner joy sa buhay po natin. Amen ba yun? Conclusion. Sabi doon, Psalm 145 verse 13. Sabi diyan, the Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. Tapat ba siya? Amen po ba? 100%. Wala pong pagbabago ang Diyos. Yung Diyos na nangako noon, siyang Diyos na sinasampalatan niya. Tandaan po natin, ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin may kakayanan at may kapangyarihang baguhin ang pangit na sitwasyon ng ating buhay. Peace, rest, opportunity, mercy, instruction, strength, and then enjoyment. The total promise. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Okay, tayo pong lahat ay tumayo sa kalit. Yes, okay. Sabi ko nga kanina, kilala ng Diyos bawat puso natin. Alam niya yung sitwasyon natin pinagdadaanan niya. Kailangan mo ng kapahingahan. Marami kang pinapapaguran, kapatid. Kailangan mo ang pangako ng Panginoon. Pwede po bang tayo lahat? Magkaroon tayo ng personal na pakikipag-uusap sa Panginoon. Saan ka napapagod?
Everybody close your eyes. Feel the presence of God this morning. Sabi ng paanyaya, anak, lumapit ka sa akin. And I will give you rest. Pagod ka na. Kailangan mo na ang tulong ng Diyos. Wala kang gagawin ngayon.